Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Nang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan, mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatototohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong ikalawang araw ng Christmas Octave, isang dakilang santo naman ang ating ipinagdiriwang, si San Juan Evangelista. Siya ang pinakabatang apostol ni Jesus. Maaring siya lang ang apostol na walang asawa at siya lang ang apostol na hindi namatay bilang martir. Tumanda siya sa kanyang paglilingkod. Siya ang apostol na ipinakatiwalaan ni Jesus na alagaan ng kanyang ina bago siya mamatay sa krus. Malalim ang pagkakilala ng apostol na ito sa kanyang Panginoon na pinaglingkuran at pinadakilaan niya ng kanyang ibahagi ang lahat sa lahat ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng Ebanghelyo na kanyang isinulat, ang ika-4 na Ebanghelyo natin. Nag-iwan din siya ng 3 maikling liham na ngayon ay ating sinisimulan na babasahin araw-araw. Nagsimula ang unang liham ni Juan sa pagbibigay ng kanyang paksa. Ang paksa niya ay tungkol sa salita na nagbibigay buhay. Ang salitang ito ay naroon na sa una pa. Ito ang salitang manlilikha. Pero ang salitang ito ay naging konkreto. Hindi na ito isang tunog lang o isang letra. Naging tao ang salita. Kaya siya ay narinig niya, nakita, nahipo ng kanyang kamay. Naging saksi siya kasi nakipamuhay siya kay Jesus, kasama ni Jesus. Ang salitang ito na nagpapakilala sa Ama na kanyang ipinahahayag upang ang mga Kristiyano ay makiisa sa Ama at kay Jesus. Sinusulat niya ang mga ito hindi lang upang magkaroon tayo ng kaalaman, kundi upang makiisa tayo sa kanilang buhay at sa ganitong paraan malubos ang kagalakan nila. Ang pagbabahagi ng magandang balita ay nagdadala ng buhay at ng kagalakan, hindi lang sa mga tumatanggap sa magandang balita, kundi pati na rin sa nagbabalita. Tuwang-tuwa tayo sa magandang balita na ito'y ibinabahagi natin sa iba. At mas lalong lumalaki ang ating tuwa kapag na-share na natin ito sa iba. So by spreading the good news, we share our joy and receive more joy. Kakaiba ito sa mga makamundong kasiyahan na nararanasan ng marami sa Pasko. Tapos ng Pasko, tapos ng awitan at inuman,
natunaw na ang mga kinain, at baka tumaas na ang blood sugar at ang cholesterol natin. Nasuot na ang bagong damit, at baka nalabhan na. Tapos na ang kasiyahan sa mga material na bagay. Pero kung natanggap natin ang magandang balita na ang Diyos ay kapiling natin, masaya pa rin tayo. Kasi hindi lang tayo dinalaw ni Jesus. Siya'y nanatiling kasama natin at binabahagi niya sa atin ang kagalakan ng ating pakikiisa sa Kanya. Salamat o Panginoon sa iyong pagparito sa aming piling. Palagi sana naming pahalagahan ang iyong presensya. At sana hindi kami makontento na kasama ka. Ipakilala ka rin sana namin palagi sa iba upang ang aming katuwaan sa iyo ay mapa sa kanila din. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.